Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Uwian na tayo. So, good morning. So, dapat po masigla. So, good morning. Ah, tayo po ay magsisimula na sa pakikinig ng aral. Meron pong isang brand ng juice na kilala po siya eh. Malakas ang benta niya. Yung packaging niya, tinangkilik ng mga tao. So, ang ginawa ng kumpanya para doon sa pagsunod o sa makisabay doon sa teknolohiya ng information at saka ng packaging. So, binago niya. At doon sa pagbabago na yon, akala niya ay tatangkilikin ng mga tao. Pero sila po ay nalugi ng 2 bilyong peso. Dahil sa pagbabago ng packaging lang. Maganda naman ang packaging. Kitang-kita naman. Pero hindi siya tinangkilik. So nalugi siya. So walang ginawa ang kumpanya kundi ibalik yung original. So alam niyo po ba kung ano yun? Na brand ng juice, orange juice, na merong straw na nakatusok sa orange. Ano? Tropicana. Nalugi sila ng $3 million dahil sa pagbabago ng packaging pero hindi tinangkili ng mga tao. So ano yung aral na ating pong makikita sa ating pong tema ngayong umaga sa ating pag-aaralan? So ang Kristiyano, akala ng modernong panahon, kailangan dagdagan, kailangan ay sa sophisticated na mga pamamaraan ng information, ay pwedeng baguhin. Sa pagbabago ng lipunan, ay baguhin din ang pamamaraan o aral ng mga apostol. Hindi po pwedeng mangyari yon. Kaya nga ang mga aral ng apostol, at nagpapasalamat tayo dahil ito yung original. At hindi po pwedeng dagdagan ng mga aral o bawasan man. Kaya nga po si Pablo na nangaral sa Galacia, wala nang ibang pangalan. Wala ko kaming ituturo kapag mayroong nagturo ng iba, ay sumpain ang sabi po ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, ating pong pag-aaralan yung ating pong katawagan, yung ating tunay na pakikipag-isa sa Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi mo na salamat ikay nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Sana'y totoo yun sa ating mga puso. Dahil yun yung layunin ng Diyos. No? So ito po ay ating babasahin sa aklat ng Juan, Kabanata 1 mula talatang 1 hanggang Kabanata 2 at 11 talata. So magpapabasa po tayo sa mga ating pong nasa unahan. So ipabasa natin. Yan. Ayan, unang Juan, unang kabanata, verses 1 to 7, ipinaalam namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na naroon na buhat pa sa simula. Tungkol sa salita ng buhay na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin at pinapatotohanan. Ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ang aming nakita at narinig ang ipinapahayag namin sa inyo upang magkaroon din kayo ng makikipag-isa sa amin. Ang pakikipag-isa nating ito ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga ito upang maging lubos ang aming kagalakan. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak na siya naman naming ipinahahayag sa inyo.
Kung sinasabi nating may pakikipag-isa tayo sa Kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag tulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa. Ang dugo ng kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Thank you, Ate Hana. So, makikita natin kung paano si Juan, kanyang tinuran, ano yung kanilang karanasan sa Panginoong Jesus. Yung kanilang kagalakan. Kaya nga po sabi niya, isinusulat namin ito upang maging kabahagi kayo ng kagalakan. Ang ating kagalakan ay ang pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, nais kong inyong maunawaan ito. So, ang tanong natin, ano ang mga tanda ng tunay na pakikipag-isa sa Diyos? So, meron pong marapat na tanda. Kasi kung hindi, wala hong pagkakaiba. Kaya ho, separated. Hindi para huwag makihalubilo. Ang iba kasi ayaw makipaghalubilo sa sanlibutan dahil sila raw ay mga born again na. Ay hindi po ganoon. So tinangi tayo ng Diyos upang maging tayo ilaw at asin sa sanlibutan namin. So ang iyong pamumuhay, nabubuhay ka sa kabanalan at ninanais mong lapitan ang mga nasa sanlibutan upang iakay sila tungo sa pagkilala sa Panginoon Jesus. Kaya po yung evangelism, yung paghahayag ng mabuting balita, bagamat we have so many knowledge, alam na natin lahat, pero bakit di natin magawa? Dahil hindi natin naranasan. Ayaw nating maranasan. Kasi ang karanasan, ang prueba kung bakit mo gagawin. Amen? So, naranasan nyo na ho ba ang pakikipag-isa sa Panginoong Jesus? Yung nadaman nyo ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pag-ibig. Kasi kung hindi po, sayang. At dito sa ating pag-aaral na ito ay ating makita yung kahalagaan ng pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Hindi po siya reliyon. Hindi po para tayo ay katulad na sinabi ni Ate Sara kanina, ginagawa ba natin ito upang tayo pagpalain ng Diyos? Hindi po. Gagawin natin ng pagsasakripisyo, pagsasagawa dahil naunawaan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Naranasan natin. So, ano ang mga tanda ng tunay na pakikipag-isa sa Diyos? Yung ang paglakad sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung lumalakad ka na alam mo, dati kang kaaway ng Diyos ay itinuturing na kaibigan ng Diyos. Dating kinapuputan ng Diyos, ngayon minamahal ng Diyos. Dating kaaway, ngayon ay kaibigan. So, sabi ron, ang paglakad, ang Diyos ay liwanag. Kung siya ay liwanag, marapat lamang ang kanyang mga anak, yon, na kung saan ay hindi siya nasa kadiliman, ang ginawa ng Panginoong Yesus, di ba, ang siya ay, ayan, in the beginning was the Word. So, ang mensahe na narinig ng mga apostol, na siyang inihayag sa ating ding panahon. No? Kung sinasabi natin, kasi po may mga tao na sabi nila, nakipag-isa naman kami sa Panginoong Yesus, pero nabubuhay sa kadiliman. Di ba ho, ano po ba ngayon yung ating makikita ngayon? Na aral na sila niya ay nakipag-isa sa Panginoong Yesus, pero nabubuhay sa kadiliman o sa kasalanan. Yung OSAS, yung once saved, always saved. Dahil wala na niya yung Gnostic na pagkakaunawa na wala nang pakialam ang Diyos sa katawan dahil ito ay mamamatay, ito ay maaagnas, ang mahalaga sa Diyos yung Espiritu. Hindi po kailanman pinaghiwalay ang katawang ito upang ialay sa Diyos ng buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya po yung iba na nagkakamali at nagugustuhan yung doktrina na once saved, you're always saved. Kahit anong gawin mo,
Kahit magkasala ka, anong gawin mo, basta ikaw ay pinili ng Diyos, nabumuhay ka sa kadiliman, tapos sasabihin mong ikaw ay ligtas. Ano sinasabi ni Juan? Kung sinasabi natin may pagkikipag-isa tayo sa Kanya, sa Panginoon, subalit, namumuhay naman tayo sa kadiliman, ano? Sabi? Sabay-sabay nga nating bigkasin, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. So yung pakikipag-isa sa Panginoong Yesus ay ang namumuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman, dahil tayo nakipag-isa sa Kanya. So yun, isinasagawa ang katotohanan. Kaya nga po, sabi niya, ngunit kung tayo ay namumuhay sa liwanag, dahil naroon ang anak na nasa liwanag, tunay nga may pakikipag-isa tayo sa Kanya, ang dugo ng Kanyang anak. Na si Jesus ang lilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So sa ating pagkikipag-isa, ang tayo nasa mundo, at tayo minsan ay nadadala ng silakbo, ng damdamin, at kalakaran sa libutan. Pero tayo ay dahil nasa liwanag, ang tayo'y nakakalapit at pinagkakaloob ang pag-uusig ng banal na Espiritu na tayo ay nililinis sa ating mga kasalanan. Amen? Kung sinasabi natin na wala na tayong kasalanan, so ito yung binabanggit. O kayo, yung mga anak ng Diyos. Pero kayo ay nagkakasala, ano yung ginagawa? Dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Di po ba? So kung siya ay nasa liwanag at tayo nakipag-isa sa Kanya, tiyak ang buhay natin dapat ay hindi namumuhay sa kasalanan. Amin po ba? At nabubuhay ng merong pagpapasakop sa banal na Espiritu. Na siyang layong tayo'y magkaroon ng kapangyarihang mamuhay para sa Kanya. Kaya sabi diyan, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, so tayo'y nabubuhay na malayo, marapat sa pamumuhay ng makasanlibutan. Kaya nga ho, tayo man ay dumarating sa punto na tayo nagkakasala, pero matapat po ang Diyos. Sabi ron, kung ipinapahayag natin, tayo, ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpatawad. Amen? Kung sinasang-ayunan natin na yung ginawa natin ay kasalanan. Kung if we confess na binabanggit at madadatnan din natin mamaya-maya, kung ano yung kasalanan na sinasabi ng Diyos, dapat din yung atin din pong sinasabi na hindi na marapat ulitin sapagkat yun ay kasalanan. So, kaya sabi niyon, sa ating mga kasalanan at maglinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Siya ay tapat. Kaya po, ang sinasabi natin, ang kamatayan ng Panginoong Yesus ay para sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan ng tao. Mapapahamak ang tao, hindi dahil sa kanyang kasalanan. Papahamak siya sapagkat siya'y nasa kadiliman na hindi tinanggap ang liwanag, ang pumaroon sa Panginoong Jesucristo makipag-isa sa Kanya. Amen? Kaya po marami tayo inaatasan ng Iglesia na mangaral dahil marami ang gusto ng Diyos sana ay pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kanyang anak. Kaya po ngayong Pasko, kapag ating pong usisaing maigi ang ating mga sarili, meron pong pagkakataon para tayo mag-ibanghelyo. Kasi iba ang Pasko sa ating panahon. Kailangan may bago kang damit, bagong sapatos. Tayo nga minsan dahil Pasko ay nag-iisip tayo kung ano yung regalo. Di po ba? So, maigi ho magbigay ng regalo. Pero kung wala ho, okay naman po yun. No? Dapat yung kultura natin, laging Pasko, araw-araw. Amen? Nagtumutulong ka, nagbibigay ka, hindi dahil Pasko. Hindi dahil nadarama mo ang pagmamahal ng Diyos.
Kaya ho, sinasabi na tayo hindi nagkasala, sabi ron, ginawa, eto, masakit po ito, malaking kasalanan po ito. Kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, kaya sinasabi ni Juan, kung sinasabi natin na tayo hindi nagkasala, paano yung nagsasabi hindi nagkasala? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, sinasabihan niyang Kristiyano. May sinasabi ba ng hindi po ako nagkasala. Hindi naman ako kailangan lumapit sa Diyos. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Ito mga kapatid, kapag hindi tayo lumalapit sa Diyos at humihingi ng tawad, sinasabi nating tayo hindi nagkasala. Amen? Dahil tayo ay nagkasala. Ito, kung hindi tayo humihingi ng tawad at pagsisisi sa ating mga ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kasi, tinatawag niya tayong banal, pinapaging banal, tapos hindi ka marunong mangumpisaal, at pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Kasi yun, pinapalagay mo na tayo hindi nagkasala, kaya hindi tayo kukumpisal. Amen? Kaya po, ang confessing sin is blessing. Oh, ang ikaw ay natututong yung usig ng banal na espiritu pag gumagawa ka ng kasalanan. Abrupt po yun. Dapat, Lord, patawad po. Kung hindi tayo nakakapag-isip ng ganoon, sinasabi natin sinungaling ang Diyos. At ang kanyang salita ay wala sa atin. So, ang salita ng Diyos mahalaga. At tayo ay manalig sa kanyang sinasabi dahil ito ay totoo at mapangyayari. Kaya po, tayong mga nakipag-isa, tinatawag ng Diyos na banal. Sabi po, mahal kong mga anak, isinusulat ko, sabi ni Juan, ang mga ito. Ano yung mga ito? Yung mga nababasa natin, Biblia, upang hindi tayo magkasala. So, may tendency ba na pwede bang hindi na magkasala ang Kristiyano? Meron po bang pagkakataon na hindi na magkasala ang Kristiyano? Ayaw niyo maniwala. Ang Biblia nagsasabi, pwedeng tayong hindi magkasala. Amen? Bakit? Hindi na tayo alipin ng kasalanan eh. Patay na tayo sa kasalanan. Kaya sabi nga ni Pablo, magpapatuloy ka sa pagkakasala? Hindi. Patay ka na sa kasalanan. At ang banal na Espiritu ay nasa atin dahil ang layo ng Diyos, makapamuhay tayo ng banal. Amen po ba? Hindi yung magkukulong ka sa bahay para hindi ka magkasala. Hindi po. Ang ikay namumuhay bilang representante niya, buo sa puso at isipan mo na malaya ka na sa kasalanan. Na pinangungunahan ka na ng banal na Espiritu. Kaya po kung sinasabi natin, hindi yan totoo, Pastor. Sinasabi natin sinungaling ang Diyos. At ito po, ngunit, may pagkakataon, kung magkasala ang sinuman, praise God, merong tagapagtanggol. Ang Panginoong Hesus na matuwid. Asan ngayon ang Panginoong Hesus? Nasaan siya ngayon? Alam niyo po ba kung nasaan ang Panginoon? Ano ang kanyang ginagawa ngayon? Ang sabi sa Hebrews 9:25, kung di ako 7:25, di ako nagkakamali. Ang Panginoong Hesus ay nasa langit at namamagitan sa atin bilang kanyang sambahayan ng matapat. Namamagitan magpakailanman. O pagka tayo lumalapit ron, Ama, si Hil, lumalapit at handog ang hinihandog ko, humihingi ng tawad. Patawarin mo po si Ama. Amen? Kaya po ang banal na Espiritu, makikita natin sa ating pong relasyon sa Diyos, makikita natin, the Holy Spirit convicts us, and God the Son intercede for us para sa Ama. Tayo kanyang mga anak. Alam niyo po, may pinanood kaninang madaling araw yung salitang Yahweh.
Wala naman talagang consonant ang Yahweh. YHWH. Yung pala, sabi niya, it is inhale and exhale. Inhalation and exhalation. Kapag ang isang sanggol ipinanganak, namumutawi sa kanyang pagsamba sa Diyos. Kapag ang tao rin ay mamamatay na, ang kanya ring binabanggit ay ang ngalan ni Yahweh. Yahweh. Hininga. Kaya wala siyang consonant. Yahweh. Sabi ko, Lord, ganun kakapal. Yahweh. Practice it. Why? Yahweh. And that is life. Yun ang Diyos. Kaya tayo mahininga. Yahweh. Yahweh. Yun, we are special to Him. Even our breath. It says Yahweh. Amen? Yun, kadakilaan ni Yahweh. Kaya sabi niya, sino ako upang yung bigyan ng pansin? Sino ako? Anong Pasko? Tapos hindi tayo marunong sumamba. Tayo magpasalamat, maghandog. Ang hininga natin ay galing sa Diyos. It speaks about Him, Yahweh. Amen? So, ano yung katuruan ng mga Gnostic sa atin na tayo nilalason? Ano mang gawain, kaisa pa rin ng Diyos? Hindi po. Sinungaling tayo at ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Dahil sa pakipag-isa sa Diyos, hindi nagkakasala, sinasabi nila. Sabi riyan ng mga Gnostic, kung sinasabi ninyong kayo may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, maging si Juan, sinasabi niya naman tayo, kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Tayong nakipag-isa kay Kristo ay hindi nabubuhay sa kasinungalingan kundi sa katotohanan. Kaya po minsan ang katotohanan masakit. Dahil layo ng Diyos ang tayo baguhin, maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi tayo sa kadiliman, tayo sa liwanag. Amen? Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, so merong pagpapahalaga, binabanggit si Juan, dahil tayo nasa liwanag, tayo nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo. Kailanman, kung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, hindi ka marapat na mabuhay sa kasalanan. Nabubuhay ka sa liwanag, sa kabanalan. Kung hindi mo magawa yung kapatid, mayroong question. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang tayo'y binuhay na muli at binigyan ng bagong buhay at pag-asa. Kaya kapatid, kung nabubuhay ka sa kasalanan, tanungin mo ang sarili mo, tunay nga ba akong naisinilang na muli? Kasi kung hindi yun ang karakter natin at tayo'y lihim na gumagawa ng kasalanan, hindi tayo sa liwanag, ang tayo'y nasa dilim. Ano pang binabanggit ng mga Gnostic? Ano mang gawin, nakaisa para natin Diyos dahil sa pakikipag sa Diyos, hindi nagkakasala? Di po. Kung sinasabi na tayo, walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili tula sa atin ng katotohanan. Kaya every time, mga kapatid, tayo nakakagawa ng kasalanan, huwag hong kalilimutan lagi ang lumapit sa Diyos. Be sensitive by the leading of the Holy Spirit dahil siya'y nasa tabi. Kahit nakapagsinungaling ka, alam niyo po ba yung pagsisinungaling? Sinungaling ka tapos bigla kang na-convict. Pasalamat ka. Panginoon, patawad, nagkamali ako. Sinungaling ako. Amen?
Siya yung buhay, kaya ho, dapat tayo, mga mananampalataya, hindi po tayo yung lumalakad ng gano'n. Papansin mo si Kuya Magit, nakalakad dito ng gano'n. Anong sasabihin niyo kay Kuya Magit? Ang kabanalan dahil doon sa paghawak ng kamay, gano'n. Hindi po. Ang pagbabago ay dahil sa Diyos. Amen? Dahil tayo ay tinawag ng Diyos na banal at namumuhay tayo sa liwanag. Kaya, tiyakin po natin mga kapatid, kung tayo nga ay nasa liwanag. Dahil ang katibayan nun, namumuhay tayo sa kabanalan. Hindi po reliyon. Kaya ho, basa na natin kanina yan, na isinulat ang mga bagay na ito upang tayo hindi magkasala. No? So, ang katuhanan tungkol sa kasalanan, tayo nagkasala at pinatawad ng Diyos. Tayo po ay makasalanan at kailangan marapat o kailangan umarapat na ipahayag lamang ito sapagkat makatarungan ng Ama. So yan, tayo nagkakasala. Pangalawa, makikita na tayo nagsisikap na hindi mahulog sa pagkakasala. Kaya nga isinulat ang mga bagay na ito upang hindi tayo magkasala. Sabihin, nauuna na sa atin ang salita ng Diyos na nagsasala ng mga lahat ng kaisipan, lahat ng mga alok ng sanlibutan, lahat ng nakikita mo. So nasasala siya ng salita ng Diyos. At yun yung kahalagahan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So, pangatlo, tayo ay lumalapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran sa Kanya kung tayo man ay magkasala. It's a blessing, sabi ko nga. Kung tayo nakakapagkasala, nakagawa ng kasalanan, abrupt, ang Holy Spirit, nalulumbay siya. Tapos tayo naman, Panginoon, patawarin niyo po ako. Amen? So, ang paghingi ba ng tawad ay pagpapala? Pagpapala po. At tayo'y kinukundi. Pero kung nagtutuloy-tuloy ka sa pagkakasala, kapatid, questionable. Baka mali ang pagkaunawa mo sa pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Amen? So, mapalad ang mga taong aba sa kanilang spiritual na kanilang naunawaan kung sino ang Diyos, ang ginawa ng Diyos, at nais ng Diyos. No? Kaya sabi diyan, ngunit kung magkasala ang sino man, sino? Lahat tayo, kung magkasala tayo, tayo lumapit dahil may tagapagtanggol. Mayroon tayong abogado na nag-aapila sa Ama dahil tayo ay ipakikilala. Alam niyo po ba, na iglesia ay nagnanais ng Diyos na ito ay, sabi ron, pakakasalan ni Kristo. Di naman yung kakasal talaga. Ibig sabihin, unite, na gustong iharap tayo ng Diyos ng banal at walang kapintasan. Yan trabaho ngayon ng banal na Espiritu ang tayo pabanalin. So mga kapatid, makakatulong sa bawat isa ang magbulay-bulay, makilahok sa iglesia, at huwag kalimutan ng pagtitipon. Dahil ito ang lugar na kung saan tayo'y mga banal, na ang banal na Espiritong nais niyan tayo ay baguhin, pagpalain. So ito po yung mga ating mga marapat na isaulo o sanayin natin na ang Eden ay ang simula ng Diyos, kasama niya ang tao at mga nilikhang makalangit, ang mga cherubim, seraphim, kaukabim, di ba? Kasama si Yahweh, kasama yung Nakash, pero dahil po sa kanila sabi nga, spekulasyon na nainggit ang Nakash dahil ang daigdig ay ipamamahala sa tao. Kaya sabi nga ni Pablo sa Corinto, di nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga angke? Diba? 1 Corinthians 6, nabanggit yan. So, ang layo ng Diyos, pansin natin, ang tayo'y pabanalin, maging sa liwanag, dahil ang tao'y nasa dilim. Dahil sa pagkakasala, pero gumagawa lagi ang Diyos ng paraan upang ang tao'y makabalik sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang layunin. Ang maghandog sa pamagitan ng hayop, kung saan tinuruan ni Adan ang kanilang mga anak,
Si Cain at saka si Abel, tamang ginawa ni Abel. So may mga maling kapilian at tamang kapilian, katulad ni Adan, pinili niyang magrebelde sa Diyos, tinuruan man niya ang kanyang mga anak, makikita natin na mayroong separation, paghihiwalay. Tinatawag ng Diyos ang lahat ay magbalik loob sa Kanya, tinawag niya si Abel, pinatay si Abel, dumami ang tao, at doon sa panahon ni Noe, wala nang matuwid, isa na lang. Magsisimula ako muli, sabi nga. Tinawag niya ngayon si Noe. Yan. So, nung tinawag niya si Noe, ano ang sunod na ginawa niya? Dali tingnan natin ang kulay. Yan. Yan. Si Noe, tinawag niya, magsisimula muli sa kanyang lahi. After 1 year, after 1 taon, saka lang siya uli nakalabas ng daong. 1 taon. At nag-alay siya kay Yahweh, sabi niya, Yahweh, punuin niyo uli ang daigdig. Pamahalaan ninyo. So, doon na-produce ang 70 nations. Dumami ang lang tao sa pangunan ni Nimrod, diyan sa Sinar. Ayaw na nila kay Yahweh, ayaw na namin sa iyo. Kami ay mahahanap ng ibang Diyos, kaya nagtayo sila ng sigurat. Para doon ay umabot sila sa langit, doon sa ikalawang langit, upang tawagin yung ibang Diyos. Ayaw na namin sa iyo, Yahweh. So bumaba si Yahweh at wala nang matuwid. Maging si Abram sa Ur, sa Mesopotamia, tinawag niya, bakit? Magre-raise uli siya ng tao upang ang plano niya ay mapangyari. So, tayo mga makasalanan, pero ang Diyos laging gumagawa ng daan. Ito mga kapatid. Alam niyo po, kung tayo lang ay magpagpapasalamat sa Diyos, pag may mga panahon na tayo ay nakakalimot sa Diyos, may mga tao siyang ginagamit, nagchat-chat sa iyo, nagpa-follow up sa iyo, nangungumusta sa iyo. Naranasan niyo po ba yan? Ako naranasan ko yan. May ginagamit talaga lagi ang Diyos para tayo manumbalik. Amen? Ayaw ng Diyos tayo mapahamak. So yun, tinawag niya si Abraham. Ang Israel ay pinagtyagaan niya 40 years sa ilang. May mga hukom, matapos na mamatay si Josue, nakalimot after 2 years almost ang mga tao sa kanya. Hindi naman magpasalamat. Tinawag niya sina Deborah, sina Gideon, sina Samson, di po ba? Kung magpasa kayo ng Biblia, tinawag niya sina Moises, yan, David, para ang layon niya, ang tao ay makasama niya. Ang Israel ay hindi mabuting mga tao sa totoo lang, ayaw niya makinig kay Yahweh, huwag niyo kayong makipagkumustahan dyan sa mga karating bansa, sa Moabita, sa Amoreo, sa Hittites, Jebusites, Hittites, sabi niya, huwag kayong alamin ninyo kung ano kanilang ginagawa. Pero ang ginagawa nila, nangungumusta sila, nag-asawa sila ng mga hindi nila kapareho. So anong ginawa ni Yahweh? Ay di pinupuksa sila at pinapasakop. Pero nagtiyaga pa rin ng Diyos. Bakit? Ang nasa isip ng Diyos, ang kanyang plano sa tao, ang makasama sa walang hanggan. Amen? At dahil dito, matapat ang Diyos sa kanyang bayan upang ang bayang itong nahiwalay sa kanya, na pinamahala niya sa mga anak niya, sa mga binihilyo, na balang araw, baka ako'y hanapin ninyo. Ngunit nagpas yung mga tao, lalo nagkasala. So, may Pasko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Bakit may Pasko? Bakit may pagdiriwang? Dahil sa plano at layunin ng Diyos na ang mga ito ay maibalik sa kanyang original na plano, makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya nagtiis ang Panginoon, ang Diyos, dahil isisilang ang Mesiyas. Kaya kung tayo ay nasa liwanag, sapagkat ang Panginoon ay liwanag, tiyak na makakasama tayo
sa walang hanggan. So ngayon, tayo ngayong Pasko, ayan, may mga tao na mahal mo sa buhay, baka inaanak mo ngayon, di ba? Kaibigan, bisitahin mo, bumili ka ng regalo. Kung ikaw ay inaanak, ang ninong mo ay unbeliever, imbis na ikaw ang humingi ng regalo, ikaw ang magbigay ng regalo. Baliktad yata, anak. Sasabihin mo, mayroon pa akong isang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Gusto ko ring mapunta sa iyo. Amen? Ipahayag ang mabuting balita. Ibigay ang regalo ng Diyos. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. At hindi sayang ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. 2023, matatapos, tanong, ilan na yung nabahagi na natin ng mabuting balita ng kaligtasan? Mag-attempt lang. Yung kwaderno dyan sa new room, sabi ni Elder Tess, pagawa na tayo, ilalagay natin doon. So, hindi pa namin nadadala. Nung pinagawan ko ng kwaderno, nakita ko na design ko. Tinitingnan yung drawing. Ano po ito? Gusto niyo bang marinig at malaman kung ano? Kasi po, tinatanong po namin, bakit drawing lang naman to? Anong ibig sabihin ito? So, yun, pagkakataon. So, 4 sila na pinaliwanagan ko ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng kwaderno. So, ngayon, ang challenge sa akin, pagbalik ko roon, ang i-follow up. Gano'n sa may Molino. So bakit? Bakit mo gagawin yun? Kasi alam mo, ang mabuting balita ay nais ng Diyos na maihayag sa lahat ng tao. Amen? So doon po sa pagpapanalanginan, merong lagi hindi araw-araw, dahil sa talaga hong di kaya, so 5 a.m., kung sino yung gusto nyong mabasiran, ay padala ninyo at bubunuan natin ng panalangin para i-break yung pamamayagpag ng sanlibutan ng Diyos ng sanlibutan ito. So anong mga tanda ng pagkipag-isa? Ang paglakad sa pagsunod sa kanyang mga utos. So, hindi nasa dilim, nasa liwanag, tiyak na mayroong mensahe ang Diyos sa kanyang mga anak. So, sabi ron, ang paglakad sa pagsunod sa kanyang mga utos, babasa ulit natin. No? Okay? Sa pamamagitan nito, natitiyak natin kilala natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang sino mang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, subalit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay isang sinungaling. Wala sa taong iyon ang katotohanan. Ngunit ang sino mang tumutupad sa salita ng Diyos, magiging ganap ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay matitiyak natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Jesus. Salamat Ate Hana. So makikita natin yung paglakad, challenge ngayon, pagpapa-evaluate, ating pong alamin sa ating mga buhay kung kilala nga natin ang Diyos. Ngunit ito, ang pagkilala ay may katibayan, ang pagkakilala sa Diyos ay hindi kumukontra o kundi sumasalungat, kundi sumusunod sa kanyang mga utos. Kasi kung hindi, tayo Kristiyano, pero lumalabag naman tayo di sumusunod, tayo ay sinungaling. At wala sa taong yun ang katotohanan. So, ang kahalagahan po ng pakikipag-isa sa Panginoong Yesus ay makikita sa ating mga buhay. Kaya sabi niya, sa pamamagitan nito ay matitiyak na tayong ay nasa Kanya. Kung tinutupad natin ang Kanyang salita. At sa pagtupad sa salita ng Diyos, mapapansin natin in progress, lalo nating nararanasan ang Kanyang pag-ibig. So yun, alam niyo po ang isang magulang at isang anak na buhay at malusog ang kanilang
pagsama bilang magulang at anak, ay doon ay mararanasan sa mga magulang at anak yung pagmamahal, yung pagdamay, yung pag-unawa, at hindi pinapairal yung galit, puot. Laging naroon yung pagmamahal. Laging naroon yung pag-unawa. At yun namang nakagawa ng kasalanan, magpapasyang sa pagmamahal sa kanyang magulang, ayaw niyong saktan ito. Amen? Ang isang nagmamahal na anak, hindi niya gagawin ang isang bagay na makakasakit sa kalooban ng kanyang magulang. Amen? At yun yung buhay sa bawat sa atin. Gayon din sa Diyos. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, nararanasan natin yung pagmamahal ng Diyos dahil tayo ay sumusunod sa kanyang atas. So, ang kailanman ay hindi ipaghihiwalay ang pagmamahal at pagsunod. Amen? So, ano pang makikita natin dito? Ibang larawan ng pagsunod, ang mga anak ng Diyos ay namamag-asa sa Kanya at naglilinis ng kanilang mga sarili. Ang Kristiyano ay nagsisikap manatili sa Diyos. Ang matuwid ay gagawa ng matuwid. So, sa kabilang banda, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikipag-isa sa Diyos. So, tingnan natin yung 1 Juan 3. Binabanggit dyan, kahit ang sino mang may ganitong pag-asa, ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Tulad ni Kristo malinis, ang siya rin ay nagsisikap na maging malinis. So, tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo po ba'y mga anak ng Diyos? Tayo po ba'y nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo? Anong layo ng Diyos? Maging katulad niya. So, yun ang dapat pagsikapan natin. Pangalawa, yung ang Kristiyano ay nagsikap manatili, sabi diyan, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, ang tanong, nagkakasala pa po ba tayo? Kakasala po ba tayo? Amen? Pero, may pero, hindi nagpapatuloy. Bakit? Bakit di na tayo dapat magpatuloy? Dahil tayo ay nilinis na ng Panginoon. Tayo tinatawag niyang banal. So kaya po doon sa, yung binasa ko kanina doon sa 1 Corinthians 1, sa NLT, ang ganda ng dating doon. So ito, mabalik ko lang ulit. Ang tayo isilang na muli ay hindi lang ho doon nagtatapos, nagsisimula pa lang. Sisimula pa lang. Ang banal na Espiritu ay tayo ay kanyang sinasamahan. Kung tinanggap nga natin siya at lagi nating hiningi ang kapuspusan. So, ang araw-araw ay naroon ang kanyang paggabay. So, tayo ay nililinis at ininadako lagi sa kanyang presensya. Katulad ng isang pastol sa mga kawanan ng mga tupa, hindi niya kailanman ang nagmamahal sa tupa, kailanman nahayaan na maligaw ang tupa. Kaya alam niyo po ba yung tungkod kung bakit merong kalawit? Para ho, minsan pang hilain ang kanyang inaalagaan na makinig sa kanyang tinig. Kaya po yung relasyon natin sa Diyos, ang tayo nasa liwanag, ang tayo ay pinagsisikapan niya, kaya lang kapilian. So piliin natin ang tayo ay nasa liwanag. Amin po ba? Kasi kung hindi ho natin pipiliin yon, tiyak tayo mapapahamak. Ako ay saksi na sa mga iba na pinili nilang suwayin ng Diyos, nasaan sila ngayon. Kaya po, by God's grace na lang, ang tao ay makabalik kapag kakanya nang naunawaan, naranasan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. So kaya sabi ron sa 1 Corinthians, ay ang tayo ay pinapalakas ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Oh, kung tayo ay makilahok sa Kanya. Ha? So, ang Kristiyano ay nagsisikap. No? Yeah.
Pangatlo, ang matuwid ay gagawa ng matuwid. So, ang sino ang gumagawa ng matuwid ay matuwid. Tulad ni Kristo. So, ang hindi gumagawa ng matuwid ay ano? Pag hindi ka gumagawa ng matuwid, anong ginagawa ng kaaway? Tayo ay nililinlang. Kaya huwag kayong panlilinlang. Huwag tayong palilinlang. Oh? So, iba't ibang larawan ng pagsunod. Yan. Pang-apat, sa kabilang banda, nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi nakipag-isa sa Diyos. So, ang nagpapatuloy sa pagkakasala, bigat po yan, ay ano po? Ano yung nagpapatuloy sa pagkakasala? Pasinin niyo ha, mga kapatid. Gusto ko pong hamuni kayo rito. Yung salitang nagpapatuloy, ang ina-address niya ay Kristiyano. Amen? Kung nagpapatuloy sa pagkakasala, padaos-dos ng padaos-dos, nahihirapan ng bumalik. Anong mangyayari doon? Ano nang turing sa kanya? Sa pagiging anak ng Diyos, ngayon, ano na siya ngayon? Kampon ng Diablo. Bakit? Ano ang Diablo? Sa simula't-simula pa ay nagkakasala na siya. Kaya naparito ang anak ng Diyos, praise God, naparito ang monogenes upang wasakin ang mga gawa ng Diablo sa buhay ko, sa buhay nyo, sa buhay nating nakipag-isa sa Panginoon Yesus. So ano yung dahilan kung bakit tayo nakipag-isa sa Panginoon Yesus? At tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas upang di tayo madaya at di tayo maibilang sa paghaharian ng Diablo ng sanlibutan ito. At ang nais ng Diyos ay wasakin ito. No? So iniaral at sinusunod nila ang salita ng Diyos, ngunit baliwala sa kanila ang banal na Espiritu. So ito yung pagkakamali ng mga Kristiyano sa ating panahon sa pagsunod. Anyway, Pastor, ikat nila, ako naman ay mayroong ministry. Ako naman ay umaattend ng lingguhan at saka midweek, no? Pero kung wala naman yung puwang sa atin ng salita ng Diyos, wala rin puwang sa atin ang ibig sabihin ng banal na Espiritu. Sa totoo lang, hindi kailanman maghihiwalay ang salita ng Diyos at banal na Espiritu. Kasi ito ang channel, ang layo ng Diyos sa ating pagbabusa, mamulat ang ating kamalayan, at naroon ang paggabay ng banal na Espiritu. No? So kaya po sa atin mga taga-JF ay atin pong pinapahalagahan, hindi lang pagbubulay-bulay, kundi ang banal na Espiritu. Yung pagkakamali sa ating panahon, na sinasabi nilang sila'y pinangunahan ng banal na Espiritu, ngunit baliwala sa kanila ang salita ng Diyos. So ang isa, hindi ko kailangan ng banal na Espiritu. Kasi the moment I receive Jesus Christ, the Holy Spirit is in me. O di ba yun yung turo? So okay lang na may salita ako ng Diyos, pero di ko kailangan ng banal na Espiritu dahil ginawa lang yung pagsasalita sa iba't ibang wika nung unang iglesia. Ngayon naman, meron namang ay ang banal na Espiritu na sa akin naman, ay hindi naman nagbabasa ng Biblia. So, kaya ho, hindi pwedeng, it is inseparable. No? Hindi pwedeng iwalay. Kaya tayo ay may lakas na mamuhay ayon sa mga aral na ating natutunan dahil may banal na Espiritu. So, anong mga tanda ng tunay na pakipag-isa sa Diyos? Ang paglakad sa pag-ibig sa isa't isa. Sabihin nyo nga sa katabi mo, ika'y iniibig ko sa ngalan ng Panginoong Yesus. Oh. Kahit ang katabi mo ay kaaway mo, iibigin mo pa rin siya dahil yon ay ang paglakad sa pag-ibig na yun. No? Ibinigay. Kaya po, sinasabi ni Pablo sa Roma, ibinuhos ng Diyos sa inyo ang kanyang pag-ibig. Ibinuhos. Idiniposito pag-ibig. So, pabasa uli ako sa nakadilaw na lang. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag
at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitiso. Amen. So di po ba, ang siya'y nasa liwanag, o pag nasa liwanag ka, ah, mag maglalagay ka ba sa puso mo, sa kapatid mo, ng galit, puot? Di ba? Ang iglesia ay nagmamahalan. Kaya po, yung simbahay ay ating gawin po yan itong 2024 kasi para ho ma-exercise yung pagmamahalan. Kasi pag halimbawa dito, ilalabas dito, simpatiya, hindi empathy. Yung burden niya nagiging burden mo. Pero sa simbahay, buhay na buhay yan. So, amin po ba? So, itataguyod ba natin ang simbahay? Yon. So, kung tayo nasa liwanag, hindi marapat na napupuot sa kapatid. Kasi kung hindi, tayo pa ay nasa kadiliman. Hanggang ngayon. So, meron nga pong case dito pero matagal ng panahon. Yung palang di nila pagkikibuan, ay yung kanilang pagsasama-sama ay pakitang tao na lang. Lumipas ang ilang taon, doon nila nagkumpisal na mayroon pala siya sama ng loob. Sabi ko, 5 taon. Ang hirap doon, sumasamba ka sa Diyos nang mayroong kasamaang loob. Ano sabi ng Biblia? Kapag ikay maghahandog o sasamba sa Diyos, kapag mayroon kang na bumalik sa iyo na mayroon kang kasamaan ng loob, ano sabi? Iwan mo ang iyong handog at makipagkasundo ka muna sa Kanya. So, may mga kapatid na gano'n na mayroong sama ng loob for how many years? Inipon, tapos sumasamba sa Diyos. Ay, hindi po pwede yun. Kaya po ang mananampalataya, kung mayroon po ang mananampalataya, kung mayroon po kayong kasamaan ng loob, humingi po kayo ng kapatawaran o kayo mismo na nakagawa ng masamaan loob sa Kanya, lumapit po kayo. Pero kung halimbawa sa preaching, tinamaan kayo, hindi naman ako kailangan lumapit sa inyo. Pastor, sama ng pinersonal mo ako. Hindi po, general po. Pag nasa dito, general po yun. Hindi naman ako kailangan iisa-isahin ko kayo. Pasensya na doon sa preaching, tinamaan ka. Walang ganon. Ho? So yun, ang sabing nasa liwanag. So, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. So, walang anumang kadahilan ng ikatitiso. Oh. So, praise God. So, dahil dito, yan. Pangalawa, dahil pinamalas ng Diyos, dahil ito ang kalikasan ng Diyos, maging ng mga nakakilala sa Kanya. Pangalawa, dahil ipinamalas ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Pangatlo, dahil naranasan ang kagandahang loob ng pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay umibig. So, doon sa una, dahil ito ang kalikasan, mababasa natin doon, ibigin natin ang isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ano yung awit na particular dito? Ano yung awit na yon? Walang sino mang nabubuhay sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Yeah. So, mga minamahal, tinipon tayo ng Diyos upang mag-ibigan sa isa't isa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig ay anak ng Diyos at nakikilala ng Diyos. So, kailanman, it is inseparable yung umiibig at pagkilala sa Diyos ay hindi kailanman pwedeng paghiwalay. So, ang umiibig ay kumikilala sa Diyos. So, ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, kaya mong magpatawad. Amen? Kaya mong umunawa. Kaya mong magtiis. Kaya mong magpatawad ng ilang beses. 490? Kaya nyo ba yun? Maglagay kayo ng notebook. Uy, nakakalima ka na. Meron ka pang 482. O 85. Biruin mo, puno. Kaya ba na? Unli ang ibig sabihin. So, meron po ba nakapagpasama ng loob sa iyo?
Patawarin mo dahil ang Diyos ay mapagpatawad. So, tayo rin ay marapat na magpatawad. Kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. So, pangalawa, dahil ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Yung dilaw lang, Ate Hana. Verse 9, sa ganitong paraan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isinugo ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Verse 11, mga minamahal, yamang lubos tayong iniibig ng Diyos, dapat din nating ibigin ang isa't isa. Amen. So sabi niyan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan at ibinigay niya ang kanyang tangi, walang katulad, upang ang sino mang manalig sa kanya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po dyan, isinugo ng Diyos sa sanlibutan ang Panginoon upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. So, niya, mga minamahal, yamang lubos tayong yung awit kanina, yung worship, sukdulang biyaya mo. Sukdulan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ron, lubos tayong iniibig ng Diyos. So, ito ngayon, mga kapatid. Kaya mong umibig sa isa't isa, ang bawat isa. Dangan niya lamang ating naunawaan at naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, ang challenge po sa atin, iniibig mo ba ang Diyos? Paano mo inibig ang Diyos? Dahil umaawit ka? Dahil may ministry ka? So sana po mga kapatid, ang diwa ng Pasko ay hindi lang Disyembre. Yung pag-ibig sa kapwa. Dahil mahalaga hong maunawaan natin yung kagandahang loob ng Diyos. Ako lagi kong sasabihin po dahil ang tanging makapagpababago sa tao kapag naunawaan niya yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Hanggat hindi natin naunawaan yung dakilang pag-ibig ng Diyos, paano natin iaalay ang ating mga sarili ng buhay, banal at kalugod sa Diyos? Paano tayo magbabago ng isip at ang mga ginagawa ng sanlibutan, kung tatangkilikin pa rin natin yon, kung hindi natin nadama ang pag-ibig ng Diyos. Ito lang ang susi para tayo ay gumawa ng mga bagay, ano man ang ating gawin, umiinom man tayo, kumakain, gawin natin yon sa ikalalwalhati ng Diyos. Yun lang. Bakit ka mababagabag gayong ang Diyos ay nangako? Nababantayan ang ating puso at isipan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Bakit ka mababagabag gayong ang bilang ng ating buhok ay bilang ng Diyos? Alam niya kung ilan, anong number yung nahulog na buhok mo sa pagligo mo. Ito ang 1,230,000 buhok na nahulog. Kung ang ibon sa parang ay hindi niya pinababayaan, kayo pa kaya? Kung kayong mga masamang magulang, magbibigay ba kayo ng alakdan o ng ahas? Magbibigay ba kayo ng... Ang turing pa nga sa atin, masama, kung kayong mga masamang lahi, tayong mga magulang. Ibibigay ba natin ang masama? Di po ba? Hindi. Eh ano pa ngayon yung Diyos na kaya niya, inaibibigay niya ang Espiritu Santo? So wala ho tayong puwang marapat na pagdudahan ng Diyos. Yamang lubos tayong inibig niya. Pangatlo, dahil naranasan ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos kapag tayo umiibig sa isa't isa. Babasa ate yung dilaw. Verse 12, walang sino mang nakakita sa Diyos. Ngunit kung iniibig natin ang isa't isa,
nananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So, ito po ngayon bilang representante ng Diyos. Walang sino mang nakakita sa Diyos. Maliban sa anak. Ngunit kung iniibig natin ang isa't isa, ano yung palatandaan? Iniibig ang sa isa't isa, nananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So, kung meron kang gustong siran, o kung para patunayan mo sa iyong anak o sa iyong mga magulang, kung iniibig mo nga ang Diyos, magbubunga yun ng pag-ibig din. No? At doon ay makikita nila, merong iba sa anak mong ito. Meron akong nakikita kung bakit ang mga magulang ko ay ganito ang kanilang pagturing nila sa akin. Dati, binubulyawan nila ako. Dati ay paangil silang magsalita sa akin. Dati ay lagi nang tinatanong, saan ka nang galing? Pero ngayon, maamo at patuloy na nagpapadama ng pagmamahal ang aking mga magulang. Doon nila nalalaman na totoong merong Diyos. Gayon din sa mga anak. Ang magulang, meron pong mga magulang na ayaw payagan ang mga anak na mag-attend sa mga ganitong gawain. Merong magulang na nakita nilang anak nila sumasama sa mga ganito, ayaw payagan anak magpabautismo sa tubig. Kung sa mga ganun pong tagpo, kailangan pong ipakita ng anak ang ginawang pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi baaring maging katisuran pa kung hindi naman pinapakita yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Mahirap pero kailangan yung gawin, ipakita nga ang ginawang pagbabago ng Diyos. No? So, larawan ng paglakad sa pag-ibig, huwag maging makasarili at mapanaghili sa kapatid. Tumulong sa kapwa, magmahal hindi sa salita o dila, o manapay sa gawa. So, sa ganitong paraan, mahayag pagkakaiba ng Diyos sa mga anak ng Diablo. Ano yon? Tuloy mo nga ate, ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ito ang mensaheng narinig ninyo mula pa noong una. Dapat tayong magmahalan. Hindi tayo dapat maging katulad ni Cain, nakakampi ng masama. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang mga gawa niya ay masasama at ang mga gawa naman ng kanyang kapatid ay matutuwid. Huwag kayong magtaka mga kapatid kung napupuot sa inyo ang sanlibutan. Nalalaman nating nakatawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay sapagkat minamahal natin ang mga kapatid. Ang hindi nagmamahal ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Alam ninyo na hindi nananatili ang buhay na walang hanggan sa mamamatay tao. Thank you, Ate Hana. Napakakulit ni Juan. Mababasa natin lagi kay Juan, inibigyan niya ng emphasis ang umiibig, magmahal, ang huwag maging masama. Yan. Kaya po, sa isang taong binago ng Diyos, huwag maging katulad ni Cain na napupuot mismo sa kanyang kapatid. Alam niyo po yung bigat ng pagiging puot sa kapatid? Ano yung bigat? Mamamatay tao. At ano yung mamamatay tao? Hindi nananatili ang buhay na walang hanggan. So kaya nga po, hindi po pwede na magtanim ka ng sama ng loob. Dahil ang sama ng loob nadadagdagan. Frame by frame po yan. Karoon ka ng sama ng loob. Pag hindi mo yan ikinumpisan, madadagdagan yan. Anong susunod nun? Sama ng loob, may narinig eh. Pag di na i-correct, magagalit. Lahat na lang ng sasabihin ng tao, babantayan mo. At hindi mo ituturing na mabuti lahat ng kanyang sasabihin. Bakit? May namumuo sama ng loob na pagdakay magiging galit at ang pinakahuli ay yung puot. Kaya first frame pa lang, may sama ka na ng loob. Ihingi mo na ng tawad sa Diyos, ihingi mo ng tawad sa Kanya.
Kasi kung hindi, madadagdag at madadagdagan hanggang sa maging manhid ka na at wala ka ng kakayahang magpatawad at humingi ng tawad. Dahil sinisikap mong mamuhay para sa Diyos, pero namubuhay ka sa dilim. At darating ang panahon, pagdating ng pag-uusig, kahirapan ng buhay, at hindi mo nadama ang pagmamahal ng kapwa, aalis ka. Dahil binigyan natin ng puwang na maging masama ang ating puso at mawawala ang ating pananampalataya at tatalikuran natin ang Diyos. Yan po'y babalas sa mga Kristiyano na binanggit niya sa Hebreo 3:12. Huwag niyong hayaang maging masama ang inyong puso. Kaya yung sama ng loob, kailangan pong i-address yan. Kasi po, nadadagdagan yan, nagiging kalyo. Marapat kang humingi ng tawad at marapat ka ding magpatawad. Amen? Kasi po, yan ang danger. Biruin mo yung hindi nanatili ang buhay na walang. Pansinin niyo, nananatili ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nasa kanya yung buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa kaganapan sa pagbabalik ng Panginoon Hesus. Kaya po yung buhay na walang hanggan, kahit nandito pa ho tayo, pinaparanas na sa atin ng Diyos. Dahil ang buhay na walang hanggan ay pamumuhay sa kaliwanagan. Amen? So, tumulong sa kapwa. Yan, malapat ng tumulong sa kapwa. Pag may nangangailangan, wag lang o yung, kapatid, may problema kasi ako, wala akong pamasahe. Anong gagawin mo? Halika, mag-pray tayo. Na ibuhos mula sa langit ang perang kailangan mo. Lumapit sa iyo. So, maging wise ka lang. Kapag may mga taong nanghihiram sa iyo, tiyakin mo lang, may kakayanan ba magbayad ang taong ito? Kung hindi naman, tulungan mo na lang. Amen? Tulungan mo lang. Pero maging wise ka rin naman. Kung paulit-ulit na lang ginagawa yon, hindi mo tinutulungan yung tao. Panay hingi sa'yo, hindi mo natuturuan yan. Tanggihan mo na, sapagkat yan ay nagkakamali katulad ng mga taong sumusunod kay Kristo. Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil na mga busog kayo. Pangaralan mo kung mahal mo ang Diyos. Magsikap ka, magtrabaho ka. Manalangin ka. Ang tulong ko sa iyo ay hindi mo makukuha ng sa gusto mo. Hindi po pwede yung dahil Kristiyano ako, tutulong ako ng tutulong sa iyo. Pero kung hindi naman nakakatulong, di kita tutulungan. Dahil nabubuhay ka sa tulong ng iba. Hindi po pwede yun. Ay, ang iba, church dapat, ang church. Hindi po tayo charity. Tutulong tayo sa mga nangailangan pero hindi ho para sila mabubuhay sa tulong sa mga pagkakataon lamang. Kaya po doon sa mga kapatid, kung kayo po'y narito para dito kayo mapaging palagatasan ninyo ang paghingi ng tulong, hindi po kayo mabubuhay. Hindi kayo matututong magmahal sa Diyos. Nagmamahal kayo sa sarili at hindi nyo mahal ang Diyos. Amen? So, kaya yung minsan may mga kapatid na hindi makahindi dahil doon sa salitang pagmahal mong tao, tulungan mo. Depende po yan. Pero kung nakukonsente mo na yung tao, hindi mo siya tinutulungang manghuli ng isda. Gusto na niya laging kumain ng isda. Tulungan mo manghuli ng isda. Paano yan, pastor? Pasko naman. Pasko. Kung may regalo, bigyan. Kung hindi. Yan, magmahal hindi sa salita o dila, manapay sa gawa. Yan. Mga anak, magmahal tayo hindi lamang sa pamagitan ng salita o kaya ng dila, kundi sa pamagitan ng gawa at ng katotohanan. So, ayan, ihiwalay pa rin ng Diyos ang mga taong hindi banal. Ayan. Ang mga taong banal, ang Panginoon, siya'y umakyat sa ikatlong langit, ang kanyang Eden, na kanyang sinara. Pero ngayon, ang Panginoon Hesus ay binigay ang kanyang buhay para ang tayo mga binabanal at aayusin niya ang daigdig na ito upang ang mga tao ay makasama niya sa walang hanggan sa bagong langit at lupa at pababa mula sa langit ang Ama, ang Diyos.
upang manirahang kasama natin at papahirin ang luha magpakailanman. So anong ating makikita rito? Anong mga tanda sa ating mga pinag-aralan na pakikipag-isa sa Diyos, paglakad sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, paglakad sa pagsunod sa Kanyang mga utos, paglakad sa pag-ibig sa isa't isa. Amen? So tayo ay nasa liwanag, lalakad tayong maluwag sa ating kalooban, taas ang loob, panatag ang loob dahil tayo ay nabubuhay, tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At sumusunod sa Kanyang utos at lumalakad sa pag-ibig sa isa't isa. Kailanman ang pagnanais ng tao na baguhin ang orihinal o ang tanging daan ng katotohanan at mga aral ng mga apostol, hindi kailanman mababago yan. Yan ang mga turo ng apostol, di katulad ng nagbago ng kanyang packaging para ang tao ay matakaw doon sa bagong mga teknolohiya, pero hindi tinangkilik dahil mas sarap pa rin, mas kawili-wili pa rin, ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan at kagalakan. At yun yung ating Panginoong Yesus. Ngayong Pasko, kahit wala kang pera, di ba't masaya? So kung wala kayong Noche Buena, di magbuena-buena na lang kayo. So meron naman pong ibibigay ang church na buena mano, grocery, ibibigay sa mga pamilya mamaya. So tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa pagtatapos ng taon, kabila ng pandemya at mga panganib, narito pa rin tayo. Amen? At Banal na Espiritu, layong palakasin, patatagin ang ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. So, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, ilingan natin si Elder Jess sa benediction.